Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Muli po ngayong gabi ay patuloy na tayo po ay pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? Sapagkat muli ang gabing ito ay Kanya pong ipinagkaloob sa atin ayon po sa Kanyang pagpapasya. Ano po, at ayon sa Kanyang kabutihang loob po sa atin at sa kagandahan ng Kanya pong kalooban sa bawat isa sa atin. At ito po ay ayon din sa Kanya pong kaluwalhatian. Kaya ang gabi pong ito ay punong-puno ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon at yan po ay napakahalaga na ating pong makita ng ating pong mga mata sa Espiritu. Ano po? At hindi lamang po para sa atin ito, bagamat ito po ay ayon o para sa ating kabutihan, ngunit ang gabing ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pinagkaloob niya ang panahon sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian, at ngayon naman po tayo ay mag-aaral ng Kanyang mga salita at atin siyang pahintulutan na mangusap sa atin na mayroon pong layunin na siya ay ating luwalhatiin sapagkat yan po ang dahilan kung bakit ipinagkaloob niya muli sa atin ang gabing ito upang siya ay ating pong luwalhatiin. Ano po? Para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kaya gawin po natin ang ating pag-aaral na ito ngayong gabi tungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos at tanggapin naman natin yung kabutihan na Kanyang nais naman na kaloob sa atin sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita ngayon pong gabi. Ang ating pong pag-aaralan ay hango po sa aklat ng Henesis sa Kabanatang 3. Henesis, Kabanatang 3, at sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 7. Yan po yung ating babasahin ngayon pong gabi. Babasahin ko po sa inyo, ito po ang sinasabi, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at kalugod-lugod sa mga mata at kahoy na nananasa upang magpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa inyo sa dahilan na kayo po ay patuloy sa inyo pong pagganap ng inyong pong katapatan sa amin at ang inyong kabutihan sapagkat yan po ang inyong pagka-Diyos. Kayo ay tunay na matapat
at kayo ay tunay na mabuti. At kami ay nilikha ninyo upang aming pong malasap ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan. At dahil dyan, Panginoon, ay pinakikita ninyo ang pagiging totoo ninyo na Diyos at ang inyong pong kapangyarihan at ang inyong pong kalooban. Kaya ngayong gabi, dalangin po namin na patuloy nyo kaming tulungan na aming maunawaan ang iyong katapatan at kabutihan sa amin, ang iyong pag-ibig at ang iyong kahabagan. Sapagkat ito ang mga dahilan kung bakit patuloy na inyo pong ipinalalasap sa amin ang pagiging tunay ninyong Diyos at mapagmahal at mapag-arugang Ama namin sa Espiritu. Muli po, samahan nyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong gabi at tulungan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na mapakinggan namin ang inyong mga pahayag sa amin sa pamagitan ng inyong salita na ipapahayag sa amin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng paggamit niya ng kanya pong alipin ang inyong abang lingkod ngayong pong gabing ito muli upang maipaabot ang iyong pong pamamahayag at pangungusap at pangangaral sa mga anak mo at sa marami pang iba upang magkaroon ng tunay na pagkakakilala sa inyo po, Panginoon. At dalangin ko na kung ano man po ang inyong naisin at inyo pong kalooban at plano sa bawat isa sa amin ngayong gabi, dito po sa pag-aaral namin ito ay maisakatuparan nawa para sa kabutihan ng bawat isa sa amin at sa kalwalatian ninyo bilang aming pong Panginoon. Suwayin niyo pong patuloy ang dyablo at inyo pong patuloy na hawakan ng internet na walang anumang maging problema sa signal upang mga kapatiran namin na sa kanilang mga lugar ay makasunod ng maayos at mabuti sa pag-aaral namin ito. Ito pong aming dalangin na may pagpupurit po sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po na ating pag-aaral ngayong gabi ay ang patungkol po sa pagkawala ng paraiso. Ano po? Pagkawala ng paraiso. Ano po yung paraiso? Alam niyo po, nung nilikha ng tao ang Diyos, ay inilagay niya ito sa paraiso. Ano? Datapwat, yung napakagandang paraiso na yan ay nawala po yan sa tao. Diyan po sa paraiso yan, nandiyan po ang lahat ng pangailangan ng tao, diyan po ang lahat ng pagpapala ng Diyos. At yan nga po ay nawala sa isang saglit lamang na ang tao ay dinesisyonan niya sa kanyang sarili na hindi niya sundin ang kautusan ng kanyang manglilikha. Ano po? Ang Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos po ayon sa kanyang sariling kalooban at sa kanyang sariling mga desisyon, ay kanyang nilikha ang sanlibutan at ang lahat ng naririto po sa sanlibutan. Ano po? At ito po ay kanyang nilikha sa layunin na kanya pong maipakita, maipahayag ang kanya pong kapangyarihan at ang kanya pong kalwalhatian, ang kanyang kabutihan at maging ang kanya pong pag-ibig. Lahat pong yan ay nalikha tungo sa kalwalhatian ng Diyos at para sa kabutihan ng tao. Yan po ang dahilan ng paglilikha ng Diyos
ng sanlibutan at lahat ng bagay narito sa sanlibutan. Para sa kanyang kalwalatian at para sa kabutihan ng tao. Ang lumakad po ng mayroong pananampalataya at pagsunod sa Diyos, ibig pong sabihin yan, ay iyo pong tatamasahin na mayroong kagalakan, ang presensya ng Diyos at ang kayamanan ng kanya pong mga pagpapala. Yan po ang magiging bunga ng pagsunod sa Diyos at paglakad sa Kanya ng mayroong pananampalataya. Datapwat kung tayo po ay mabibigo na lumakad sa Diyos na may pananampalataya at mabibigo tayo na sumunod sa Kanya pong mga kautusan, ang ibig pong sabihin yan, tayo po ay mahihiwalay. Mapuputol po yung ating pong pagkakaroon ng kagalakan sa presensya ng ating pong Panginoon na siyang natatanging pinanggagalingan ng ating pong buhay. Ano po? Ang ating pong buhay ay galing po yan sa Diyos. Natapwat nang ang tao po ay hindi nga sumunod sa Kanya at nagresulta ng pagkakasala, naputol po yan yang kagandahan ng Kanyang relasyon sa Diyos at nawalay ang tao mula po sa Diyos. Kaya nga hindi na nakikilala ng tao ang Kanyang manglilikha sapagkat siya ay nawalay mula sa presensya ng Diyos. Yan po ang nangyari. Ang resulta po ng hindi pagpananampalataya sa Diyos at hindi pagsunod sa Kanyang kalooban ay mahihiwalay po ang tao sa Diyos. Mahihiwalay tayo sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng ating pong buhay. Kung ating pong babasahin at unawaing mabuti, ang kasaysayan po ng paglikha ng Diyos mula po sa Henesis, Kabanatang 1 hanggang sa Kabanatang 2, maririnig po natin dito at makikita natin ang paulit-ulit ang deklarasyon ng Diyos na sinabi po niya, mabuti. Mabuti. Ilang beses po natin nababasa yan at ilang beses po natin naririnig yan. Katulad po halimbawa, dito po sa Kabanatang 1, sa talatang tignan po natin dito, Ayan po, sa talatang 10, sa talatang 10. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. Nakita ng Diyos na mabuti. Mabuti po ang lahat ng nilikha ng Diyos. At nalikha ang lahat ng bagay ayon sa Kanyang kabutihan. Walang hindi mabuti sa nilikha ng Diyos. Ibig pong sabihin yan, lahat po ng nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban at sa Kanyang disenyo ay natugunan po niyan ang lahat na makalangit na layunin o makadiyos nga na layunin.
wala pong naging kulang sa intensyon ng Diyos na ma-accomplish niya ang paglikha. Ano po, wala pong hindi naisama doon. Kumpleto po. Wala pong anumang naging kulang sa paglilikha po ng ating Panginoon. Kanya pong nilikha ang sanlibutan at lahat ng bagay na naririto sa sanlibutan na siya pong nagresulta ng kabutihan sa tao at kalwalhatian niya. Eksakto po yan. Kung ano po ang inisip ng Diyos, kung ano po ang plinano ng Diyos, yun po mismo ang nangyari. Yan po ang naisakatuparan. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, ang pinaka-natatanging pagpapala na kailangan ng tao sa kanyang buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos mismo. Siya po ang natatanging pagpapala na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya kung nais mo pong maranasan ang bawat pagpapala ng Diyos, kinakailangan ikaw ay lumapit sa Diyos, hindi para sa mga pagpapalang ibibigay niya sa iyo, kung hindi, mismong siya ang iyong angkinin, ariin bilang iyong pagpapala. Ang Diyos po ang natatanging kailangan ng tao. Sapagkat ang Diyos po ang natatanging pinanggagalingan ng buhay ng tao. Ano po? At ang Diyos din po ang katugunan sa lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga, isinabi po ng Diyos sa tao na kung ikaw ay sasalungat sa aking mga kautusan, kung ikaw ay hindi susunod sa aking mga kautusan, yan ay magre-resulta o magbubunga ng iyong kamatayan. Kaya nga po, basahin natin muli. Anong sinabi niya dito? Ano po? Sa kabanatang 2, yung pong tagubilin ng ating Panginoon sa tao. No? Ito po ang sinabi ng Diyos. Basahin po natin sa umpisa natin sa talatang 15, sa kabanatang 2 po. Ano? Mag-umpisa tayo sa kabanatang 15. Ito po sinasabi, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalangsang mamamatay ka. Yan po ang ipinahayag ng Diyos sa tao. Ano po? Na kung ang tao ay sasalangsang sa kanyang kautusan, ay walang humpay na siya ay mamamatay. Yan ang magiging resulta. Ano po? Bagamat ang lalaki at babae ay hindi agad-agad namatay sa kanilang pangkatawang lupa nang sila po ay sumalangsang sa kautusan ng Diyos sa pamagitan ng pagkain nila ng bunga ng punong kahoy na yan. Ano po? Ngunit, nung pong kinain nila ang bunga ng kahoy na yan, yan mismong oras na yan, yang mismong araw na yan, ano po, sila ay
hiwalay sa Diyos. Naputol po, yung pagkakaroon nila ng pribilehiyo na makakuha ng magandang buhay mula sa Diyos na siya mismong pinanggagalingan ng kanilang buhay. Ayan po ay nagresulta sa kamatayang pang-espiritu. Yung tinatawag po natin spiritual death. Ang ibig sabihin po niyan ay paghihiwalay sa ating Ama sa Espiritu. Walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, nawala mula sa kanila ang kanilang masayang pakikipaghalubilo sa ating Panginoon na siyang lumikha sa kanila sapagkat sila ay sumalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Una po, matitignan natin dito sa ating pong pag-aaral. Mayroon po kasing dalawang katanungan dito at ang ikatlo po ay nagpapaliwanag ng papakita nung kapapano talaga yung talagang ginawa nila. Una po, sila po ay, ang tanong paano pong nangyari ito? Mayroon pong tatlong kasagutan dito. Sa tanong na ito, paano nangyari ito? Na sila ay nagsalangsang sa Diyos. Bakit nasalangsang nila at hindi nila nasunod ang kautusan ng Diyos? Dito po, sa talatang 1 hanggang sa talatang 3, makikita po natin ang kasagutan. Sinabi po rito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Ano po ang dahilan? Pinakadahilan, ano ang ugat? Punot dulo ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos, ng kanyang pagkamatay sa Espiritu. Ano ang dahilan na nagbugso sa tao na hindi sundin? Na hindi sundin ang kautusan ng ating pong Panginoon. Una po, kung bakit nangyari yun? Sapagkat kanila pong pinag-alinlanganan ang salita ng Diyos. Yung pong utos ng Diyos, hindi nila pinanampalatayanan yun. Hindi po nila binigyan ng talagang halaga sa kanila pong buhay, sa kanilang puso't isipan, sa kanilang pandinig. Yung pong sinabi ng Diyos na magiging resulta ng kanilang pagkain ng bunga ng punong kahoy, na siyang, ang tawag doon, bunga ng pagkakaalam ng mabuti at mabuti at hindi mabuti. Yun po, kung bakit kinain nila yun, sapagkat pinagdudahan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi nila pinaniwalaan na gagawin ng Diyos sa kanila yun. Hindi nila pinaniwalaan
natutuparin ng Diyos yung kanyang sinabi na sa araw na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Ano po? Hindi nila pinaniwalaan. Binaliwala nila ang salita ng Panginoon. Napakaliwanag po ng pahayag ng Diyos. Ano? Sa tao, patungkol sa kanyang sarili. At kung paano po ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang tinatawag na requirement para sa pagsunod, no, ni Adan at ni Eva. Hindi po nagkulang ang Diyos ng pagsabi sa kanila ng katotohanan. Wala pong iniwan ang Diyos na anumang mga bagay na nangangailangan upang kanilang panampalataya ng totoo at sundin ang ating pong Panginoon. Lahat po pinaliwanag ng Diyos sa kanila. At yung pong patungkol sa pagsunod sa Panginoon ay ginawang maliwanag ng Diyos sa kanila yan. Ngunit, ang dyablo po kasi ay pumasok. Ang dyablo po ay namagitan at kumilos sa kanilang buhay. Pumasok ang dyablo at kumilos sa buhay ni Adan at ni Eva sa pamamagitan po ng pagpapakilala o pagpapahayag sa kanila ng pagkakaroon po ng pag-alinlangan sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, anong sabi dito ng Ahas sa talatang 1? At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Ayun po, naglagay po yan ng pag-alinlangan sa isipan ng tao. Tunay bang sinabi ng Diyos? Sinabi na nga ng Diyos na huwag nilang kakanin. Ngayon, parang sinasabi po ng Ahas, na sinasabi ng dyablo sa pagitan ng Ahas na, hindi naman sinabi ng Diyos yun Hindi naman yata sinabi ng Diyos sa inyo yun na huwag niyong kainin. At hindi naman yata niya sinabi na pag kinain niyo kayo mamamatay. Yun po yung estratehiya ng dyablo Na pag-isip ang tao at nagkaroon ng kaguluhan ang kanyang isipan, doon po sa tanong Yan po nangyayari sa atin, maging sa panahon natin ngayon, di po ba? Nagugulo yung ating mga kaisipan at nawawalan tayo ng pagtitiwala at pananalig sa salita ng Diyos dahil sa mga katanungan na hindi naman yun yung totoo. Diba? Ito nga sinabi na ng Diyos Ngayon ang tanong, tunay bang sinabi ng Diyos? Diba? Tunay bang sinabi ng Diyos? Ano po? Sinabi nga ng Diyos na maliwanag sa tao na huwag niyang kakainin dahil pag kinain niya, mamamatay siya. Ngunit ang tanong, tunay ba? Talaga bang sinabi ng Diyos yan? Talaga nga bang mamamatay kayo pag kinain niyo yan? Ayan po mga katanungan na nagagamit pa rin ng dyablo sa atin ngayon. Halimbawa, sinabi ng dyablo sa ating mga kaisipan, totoo ba talaga yung pangako ng Diyos sa iyo? Na kapag ikaw ay isinuko mo ng buong buo ang iyong buhay sa Kanya at sinunod mo ng buong buo ang Kanyang kautusan, talaga kayang ikay pagpapalain ng Diyos?
tutuparin kaya ng Diyos yung kanyang pangako sa iyo? Ayan po ang mga katanungan, di ba? Paano na yung iyong magiging kinabukasan? Paano na ang iyong sarili? Di ba? Kung lahat ay isusuko mo sa Diyos, ano na ang mangyayari sa iyo? Paano na ang karapatan mo sa iyong sarili? Yan po yung mga katanungan na ipinapakilala ng dyablo sa tao upang pag-alinlanganan natin ang Diyos at ang kanyang salita, na siyang magre-resulta ng hindi natin pagsunod sa Kanya. Ano po? Alam niyo po, ang natatanging sagot lamang na dapat isagot diyan sa ganyang klase ng katanungan ng dyablo ay yung pong kasagutan na ginawa po ng Panginoong Jesucristo. Nung panahon na siya po ay tinutukso ng dyablo, ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya? Nasusulat. Ano po? Nasusulat. Ano po ibig sabihin? Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Nasusulat. Ano? Hindi po nag-imbento ang Panginoong Hesus ng sagot mula sa Kanya. Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na hindi makukumbinsi ang dyablo kung ang isasagot niya ay mula lang sa Kanya. Kaya ang sinagot ng Panginoon, mismo ang salita ng Diyos. Kanya pong kinot kung ano yung nasasaad sa Biblia. Lalo na po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 4 sa talatang 4. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Nung sinabi ng dyablo na, gutom ka na. Sige nga, patunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Gawin mo nga tinapay yung mga bato para ikay makakain na. Ano po ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa dyablo? Nasusulat. Ano po? Ano po ibig sabihin yan? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ibig sabihin niya. Sinabi po ng Panginoong Isus, ni Satanas, ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi maging sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun lamang po dapat ang sinagot ni Eve. Doon po sa ahas, ginamit lang po niya sana yung salita ng Panginoon. Ngunit, ang nangyari po kasi, yung babae, siya po ay sumagot sa pamamagitan ng paraan na kung saan ay nagbunga ng pagkawala ng pribilehiyo nila. Ng magandang buhay doon sa loob ng paraiso at manatili sila sa paraiso. At napalambot po yan, napahina yan ang tinatawag na magiging kabayaran ng kanilang pagkakasala sa Diyos. Yan po kasi nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Yung kasalanan ay minamaliit na po kasi yan ng tao Hindi na po talaga itinuturing yan na isang malaking kaso sa harapan ng ating pong Panginoon. Minamaliit na po ng tao yan. Kaya ang nangyayari po, ang tao po ay talagang lalong, imbis na malapit sa Diyos, lalong na lalayo po sa ating Panginoon. Kung tayo po ay haharap sa mga tukso, wala pong sinong hindi natutukso Pag sinabi mong ikay hindi natutukso, sinungaling ka. Sinungaling ka. Lahat po tayo natutukso. Hindi ka nga maaaring lumabas ng iyong bahay na hindi magiging marumi ang iyong isipan.
Hindi magiging marumi ang iyong mata. Ha? Sapagkat kabi-kabila, makikita mo ang mga karumihan eh. Oh. Hindi ka totoong Kristiyano, di ka totoo sa sarili mo at wala sa iyo ang katotohanan kung nagsasabi ka na wala kang tukso. Ano? Sapagkat ng tukso, nandiyan po yan eh. Datapwat, nais ng Diyos na hindi tayo mahulog sa tukso. Bagkus, mapaglabanan natin ang tukso at mapagtagumpayan natin ito. Kaya yung mga tao na pumupula sa mga tao na mayroong mga tukso, sinasabi nila na, ayan, kaya maraming tukso yan kasi hindi yan banal o hindi ano. Para baga sinasabi nila, banal sila. Ano? Bakit wala ba silang tukso? Di ba? Hindi ba yung sinasabi nilang ganun ay hindi ba karumihan ng isip yun? Di ba? Hindi ba karumihan ng pananaw yun? Yung sinasabi nilang ganun. Ayan po yung mga hipokritong mga tao. Alam niyo po, hindi tayo dapat nagiging hipokrito. Kailangan nagiging totoo tayo. Dahil kapag kahipokrito tayo, yung lahat ng mga bagay na yan, maging ating tukso, hindi po natin sasabihin sa Diyos yan eh. At hindi po natin hihilingin ang tulong ng Diyos sa atin para maging malakas tayo at mapagtagumpayan natin ang mga tukso. Ano? Kaya nangyayari, nauulog na ang tao sa tukso, hindi pa niya namamalayan. Nasisira na siya, hindi pa niya namamalayan, hindi pa niya nakikita. Bakit? Bulag siya sa katotohanan eh. Marumi ang kanyang mata, marumi ang kanyang isipan, marumi ang kanyang puso, marumi ang kanyang pananaw. Ngayon, ang natatanging sagot lamang po dyan, ano po, kung tayo ay humaharap sa mga tukso, ang natatanging panggagalingan lamang ng ating karunungan, katalinuhan at direksyon upang magapi natin ang tukso ay wala pong iba kung hindi ang salita ng Diyos. No? Yan po ang ating malaking panggagalingan ng ating karunungan at ng direksyon sa ating pong buhay upang hindi tayo magapi ng tukso at ng manunukso ang dyablo. Kung ang Panginoong Jesucristo nga natukso eh. Ibig bang sabihin, makasalanan siya, kaya siya natukso? Hindi po. Hindi po. Sino ba tinutukso? Yung makasalanan ba o yung hindi makasalanan? Di ba? Ngunit, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabigo. Sapagkat alam niya kung ano yung kanyang gagamitin. Nasagot niya sa tukso at sa manunukso. Walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Kaya, kung ang salita ng Diyos ay iyo pong pag-aalinlanganan yan, yan po ang magbubunsod sa tao o sa iyo, sa akin, na gawin ang hindi pagsunod sa salita ng ating pong Panginoon. Ano po? Yung pag-aalinlangan natin sa salita ng Panginoon. Kaya ang tanong po sa atin ngayong gabi, ikaw ba ay tumatayong matibay sa katotohanan ng salita ng Diyos? O ika'y nagsisimula na iyong anong tawag dyan, papasukin
sa iyong mga kaisipan at bigyan mong pansin yung sinasabi na talaga bang o tunay bang sinabi ng Diyos? Diba? Pag yan ang in-entertain mo sa iyong isipan, pag ginawa mo po yan, ikaw po ay tumatayo sa isang delikadong lugar. Nasa balag ka ng alanganin kapag yan ang iyong pinahintulutan na pumasok sa iyong isipan. Yung pong tanong na yan na tunay bang sinabi ng Diyos? Kapag yan ay iyong binigyan ng halaga sa iyong isipan, kapatid, delikado ka. Kaibigan, delikado ka. Ika'y tumatayo sa isang delikadong lugar. Katulad ng tinayuan ni Eva at ni Adan. Sapagkat kanilang, inanyayahan sa kanilang kaisipan, yung pong ipinakilala sa kanila ng dyablo na pagkakaroon ng pag-alinlangan sa salita ng Panginoon. Kaya dapat mga kapatid ay ating panampalatayanan ng buong buo ang salita po ng ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi mo pinanampalatayanan ng buong buo ang salita ng Diyos, ang magiging bunga niyan ay ang pagkakahiwalay mo sa Diyos. Malalayo ka sa Diyos at malulugmok ka sa kasalanan. Yan ang resulta. Wala nang iba. Wala nang iba. Yun lang. Sa panahon na hindi mo o sa araw na hindi mo pinanampalatayanan ang salita ng Diyos, ikaw ay mawawalay sa harapan ng Diyos. Ganun lang po kabilis yun. At ganun kasimple yun. Kaya, pananigan mo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. At sumunod ka sa kanyang mga kautusan. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na Huwebes muli. At kukunin natin ang ilang pang mga bagay na kasagutan doon sa katanungan kung papaano nangyari na ang paraiso ay nawala sa tao. Manalangin po tayo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa gabing ito, muli ay naituro mo sa amin ang iyong salita. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang nagpaliwanag sa amin. Naniniwala ako na ang bawat iyong ginabayan na nakinig ngayong gabi, mananampalataya naman o hindi, ay naunawaan nila ang salita mo, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagpahayag nito sa kanila. Naunawaan nila ang iyong pangungusap at ang konbiksyon ay ipagkakalob sa kanila ng banal na Espiritu mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagkilos nyo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin at tulong. Umaasa kami na ito po ay magbubunga ng ayon sa iyong kalooban at maisa sa katuparan ang lahat ng iyong mga plano sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Diyan po muli, mga kaibigan, kapatid, pansamantalang nagtatapos sa pag-aaral po natin ng salita ng ating Panginoon dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Webes po muli. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.